Magandang araw mga boss, ito yung mga sira or ingay na pwedeng marinig nyo sa ilalim ng inyong sasakyan. Pakinggan nyo mga boss yung ingay. Yan ang problema ni customer. Pag nililiko niya yung manibela, pakaliwa or pakanan, nakakarinig siya ng ingay. Dito nga yan mga boss, sa pang-ilalim niya. Sa ginagawa kong pagtotroubleshoot dito mga boss, hindi ko nakitaan ng problema dito sa kabuuan ng shock absorber. Wala si shock mounting mga boss, wala doon ang problema. Kahit dito sa ball joint niya or doon sa lower arm, wala din. Kaya balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer para ma-check ko naman itong steering rack assembly. Hawakan ko itong rack niya habang nililiko yung manibela para mapakiramdaman ko itong steering rack ni customer. Bukod sa ingay na mga boss, may mga lagutok pa yan at medyo mabigat ipihit yung manibela. At sa naging diagnose ko dito mga boss, kailangang ibaba itong steering rack assembly ni customer or EPS niya. Dahil nga sa pwedeng natuyuan na yan ng grasa o kaya pinasok ng tubig itong loob ng steering rack assembly. Kaya pag pinipihit itong manibela, ramdam mo rin talaga sa steering wheel niya na maganit iliko pakaliwa or pakanan itong manibela niya. May full video na ito mga boss, i-search nyo na lang. Dito naman tayo sa problemang langit-ngit. Kapag nalulubak si customer, tinaas baba ko nga itong upper arm niya at ramdam ko sa busing nitong upper arm nang gagaling yung langit-ngit. Kalasing ko na itong shock absorber niya. Ipitin ko ng vice grip itong rod ng shock absorber para madali kong maluwagan itong nut dito sa bushing. At pag maluwag na, madali kong matatanggal itong nut, pati itong bushing at yung washer. At dito naman sa baba ng shock absorber, meron yung bolt number 17, tanggalin mo rin. Uga-ugayin mo lang yung shock absorber tapos bunutin mo yung bolt, tanggal na yan, di ba? Tapos tanggalin mo na yung shock. Tapos testingin ko na rin kung okay pa. Kaya lang sa nakita ko wala na eh. Hindi na bumabalik yung shock absorber niya kaya for replacement na yan. Dito na tayo sa upper arm ngayon. Na bago ko magsimula magtrabaho, inisprayan ko muna ng penetrating oil itong mga bolt. Gagamit ako dyan ng box wrench sa number 19 para matanggal ko itong dalawang bolt dito sa upper arm. Medyo mahigpit yung mga bolt dito mga boss, kaya gagamit ka talaga dito ng kaunting puwersa. Kaya kung nakikita nyo, gumagamit ako ng ball hammer. Talagang pinapalo ko itong wrench ko para lumuwag lang itong bolt niya. Medyo masikip yung position ko rito para maluwagan ko yung mga bolt. Pero kung may iba naman kayong diskarte sa pagluwag, mas okay. Pero naluwagan ko na yan. Kaya ang gagawin ko dyan, kakamayin ko na para mas mabilis ko matanggal. One man down. Dahil maluwag na yan, madali ko na yan matatanggal ngayon. Ayan na yung pangalawang bolt. Meron niyang sim mga boss sa camber yan. Ibabalik nyo rin yan sa same position. Tapos pwede mo nang tanggalin itong upper arm. At pakinggan nyo, dito sa bushing galing yung langit-ngit niya. May full video din yan mga boss. Mga boss, pakinggan nyo problema nito sa sasakyan na to. Narinig nyo, di ba? Kung wala kang mabiling radiator mount bushing, punta ka sa auto supply, bumili ka ng shock absorber bushing, sabihin mo. Or kahit anong bushing doon na pwede mong ipasok dyan sa radiator holder mo. Sa halagang 50 pesos, tanggal yung ingay ng radiator mo. Sa pagtanggal yan mga boss, number 12 po yung bolt niyan. Kabilaan po, ayan kabilaan po yan Bilib ako sa sakyan na to, natiis niya ng ilang buwan na ganyan daw yung ingay ng sakyan niya. Dalawa po yan, bali 4 po yung bolt na tinanggal mo, di ba? Ayan po yung nabili ko. Basta kung ano lang po yung nagkasya, walang magkasya. Ayan, pinutulan ko na lang. Tapos yan, sinubok ko ngayon, okay na. Tapos dinikit ko po ng mighty band, Hanggat maaari mga boss, pag nilagay nyo po yung bushing dyan, yung medyo mahihirapan po kayo magkabit para masikip po ang dating. At huwag kayong mag-aalala dahil madali lang naman po hanapin yan sa auto supply. Mamili lang po kayo ron. Ito, ibang klase na naman to. Kung ano po yung makukuha kong available sa auto supply, yung po kinakabit ko. Basta ang mahalaga po, may kabit nyo po siya ng maayos. Pero kung may budget naman kayo mga boss, pwede naman kayong bumili ng buo niyan kung meron kayong mabibili. Pero kung wala naman kayong mabili, pwede nyo gayahin itong ginawa ko. At kung kayo naman ang gagawa, napakadali lang. Nakita nyo naman, di ba? Lalagay mo lang yung dalawang 12 na number 12 na bolt. Tsaka mo higpitan. Di ba? Basic na basic lang. Pag maluwag na kasi yung bushing yan mga boss, itong radiator magalaw. Kaya pag nag-start ka, makakarinig ka ng parang may kumakatok. Ganon. Ang problema naman nito, pag matagal na si customer sa biyahe, nagkakaroon na siya ng lagutok. At nang ma-diagnose ko, dito galing sa shock absorber. Ito nga mga boss, pinapanood ako ni customer habang kinakalas ko itong shock absorber niya. Na ayon din kay customer, 1 taon pa lang daw napapalitan itong shock absorber niya. Yun lang. Kaya nga ang kailangan dito, masusing pag-check up para mapatunayan ko kay customer na ito nga talaga yung sira niya.
Pero kung makikita nyo, malakas pa talaga yung shock absorber di ba? Etong luma at itong bago mga boss, parehas gas shock yan O ngayon, ipapump ko ngayon itong luma. 1 taon pa lang pero malambot na itong shock. Narinig yung mga boss, di ba? Lumabas yung ingay niya. Kaya nakumbinsi ko na si customer na ito nga talaga yung pinanggagalingan ng lagutok niya. At kung mapapansin nyo, di ba? Yung piston ng shock, hindi na siya bumalik hanggang doon na lang yun mga boss, hindi na siya humaba pa. Isubo ko itong ibang brand mga boss. Ito yung bagong bili ni customer ibobomba ko rin yan. Pero itry ko muna kung gano'n siya kabilis tumulak. Yung pinaka-piston niya. Ayan, yung piston kita yung bilis humaba di ba? At ito pa mga boss, pag dinidiin ko itong shock absorber niya, talagang ramdam mo na lumalaban itong piston. Alam niyo mga boss, ang isa pang masakit dito, bibihira pag gamitin ni customer itong sasakyan niya, tapos bumigay agad itong shock. Kita niyo naman itong piston ng shock absorber, malakas talaga siya. Ang gagawin ko ngayon dyan mga boss, i-test ko naman yan, yung ipapump ko rin siya, katulad ng ginawa ko sa lumang shock. Di ba? Hindi naman siya umingay. Kaya talagang defective yung shock absorber ni boss. Salamat. Ang problema nito mga boss, pag nililiko niya yung manibela niya, kaliwat kanan, may tumutunog na ganito, tok. Una, tanggalin ko sa tie rod yung nut niya na number 17. Tapos gamit itong ball hammer, paluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. Tsaka mo ngayon luwagan itong nut na nagdalak dito sa tie rod na number 19. Pero ibalik mo rin sa dating position itong nut, tsaka mo tanggalin itong tie rod. Narinig nyo mga boss, itong tie rod lang pala ang pinanggagalingan ng lagutok kapag lumiliko ng kaliwat kanan. Pero itong rack niya, nakita nyo, matigas pa. Kaya hindi ko yan papalitan syempre. Ang papalitan ko lang dyan ay itong tie rod. Ito na yung bago mga boss, ilalagay ko na. Kaya malaking bagay mga boss, para hindi kayo maggastosan ng malaki, kayo muna mag-check up lang sa sasakyan nyo. Nakita nyo naman kung paano ko tinanggal itong tie rod, napakadali lang, di ba? Tapos sa pagkabit, same procedure lang naman kung paano nyo tinanggal, ganun nyo rin siya ibabalik. At yung nut sa rack na number 19 ang palatandaan nyo para sa hangganan ng tie rod pag kinabit nyo. Para yung alignment niya hindi magbago. Pero mga boss, mas the best pa rin magpa-alignment kayo. Dahil nga sa bago itong tie rod, tapos gamit ka ng number 19 na upper rails, higpitan mo na itong nut dito sa rack end para mag-lock dito sa tie rod. Punta ako dito sa driver side para makita nyo at kung paano ko siya i-check. Before kasi boss na chinig ko itong manibela, yung ganyang pihit ko, yung pabigla-bigla na kaliwat kanan, na bawat pihit ko may maririgan tok, gumaganon siya. Pero ngayon, okay na siya. Sana lang mga boss, lagi kayo nakakakuha ng idea para hindi kayo nagagastusan ng malaki. Yan ang problema mga boss, na pag masyado ng malaki yung clearance ng preno mo or yung brake shoe mo malayo na dito sa brake drum. Pag inapaka mo yung brake pedal, ramdam mo na parang bang may pumapalo na malakas dito sa likuran. Tak, gumaganon. Na itong sasakyan mo naman, bumibigla siya sa pagpreno. Kasi nga bukod sa malalim na yung brake pedal mo, mabigat pa yung paa mo pag umapa ka sa brake pedal, makakarinig ka talaga ng ingay. Kaya pag ganyan mga boss, buksan mo muna itong preno mo sa likuran. Tapos i-check mo kung makapal pa itong brake shoe. Pag makapal pa, gaya ng ginagawa ko, linisan mo lang yan. Pwede kang gumamit ng brake cleaner, liha, malinis na basahan, at paintbrush. Pag malinis na yan mga boss, tsaka mo ngayon siya i-adjust. Tandaan nyo lang mga boss, pag nag-adjust kayo ng preno dito sa likuran, dapat both side. At higit sa lahat, sa pag-adjust naman na gagawin nyo, dapat pantay sila. Hindi pwedeng dito, mahigpit yung pagkaka-adjust mo, tapos doon sa kabilang side, maluwag. At sa pag-adjust naman ng preno mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng flat screw. Punta ka dito sa brake adjuster niya. Ayan yung pinipihit ko. At after nyo makapag-adjust, isubok mo nang ilagay itong brake drum niya. Na pag nailapat mo na yan, tsaka mo ngayon pihitin itong brake drum mo dahan-dahan. Pakiramdaman mo kung mahigpit itong brake drum pag iniikot mo. Pero kung sa pakiramdam mo parang sumasabit lang siya at maluwag naman, okay na yan mga boss, na pag nagpreno ka, tanggal na ang ingay nun sigurado. Kung maingay na yung pump belt mo o itong drive belt, gamit yan na number 14 na box wrench para ma-adjust mo itong tensioner adjuster at maluwag mo matanggal itong pump belt. Pag natanggal mo na itong belt, lahat ng inikutan niyang pulley, tandaan mo mula sa ilalim hanggang sa ibabaw para hindi ka mahirapan magbalik ng pump belt mo or drive belt. Dito ko sa ibabaw ipinadaan itong drive belt. Pwede rin yan sa ilalim pag gusto nyo. Basta kung saan kayo maginhawa. At ito naman yung bagong drive belt na ilalagay ko ngayon. Dito ko pa rin yan pinadaan sa ibabaw mga boss. Gaya ng sinabi ko, dapat tinandaan nyo yung position ng drive belt dito sa mga pulley, kung saan siya nagpaikot-ikot. Nang sa gayon, hindi ka magkamali. At pag naiposisyon mo na itong drive belt dito sa tensioner adjuster pulley, i-check mo ulit itong drive belt mo kung lapat siya sa bawat ipin ng pulley.
Malaking bagay kasi sa pagtatrabaho mo, pag gumawa ka, dapat maayos. Mula dito sa ilalim na pulley hanggang sa ibabaw na pulley sa alternator, dapat nakalapat ng maayos yan. Para sigurado ka na hindi papalpak yung trabaho mo. At pag okay na o gamit ko uli ng box wrench sa number 14, ilagay mo dito sa tensioner adjuster pulley mo, tsaka mo ngayon siya itulak. Tapos isampa mo na itong drive belt mo dito sa tensioner pulley. Siguraduhin mo rin syempre na maganda yung pagkakalapat ng belt mo dito sa tensioner pulley. Tapos check mo siya ulit sa lahat na ng pulley kung maganda yung pagkakalapat ng belt mo. At pag okay na, pwede mo nang ibalik itong coolant reservoir niya. Tsaka mo lagyan ng coolant, tapos start mo na itong makina para malaman mo na okay na yung gawa mo. Galing pa ng Cavite si boss. Dahil nga daw may umiingay dito sa harapan niya. At nang pina-check up niya daw, 30,000 ang hinihingi sa kanya. Papalitan daw lahat ng pang-ilalim. Pero nung chinek ko, yung tie rod at saka itong hood ang nakita ko may diferensya. Narinig nyo, di ba? Pag nalulubak yan, siyempre hampas-hampas yung hood. Akala mo tuloy kung ano yung umiingay. O ito, adi kasi, turuan kita kung paano gagawin mo. Ganito na naman gagawin mo. Pag ganyan mga may ingay, kakamadali ko, nakalimutan ko ilagay itong stand ng hood o yung rod niya. Si Sir tuloy tagahawak. Ito, iaangat mo lang to. Okay. Ano niya? Yan. Kaya may aro yan. Wala na. Di ba? At para hindi makalimutan ni boss, inulit ko kung paano yung gagawin. Pinabuksan ko ulit itong hood niya. Dahil ang gusto ko naman talaga, matuto kayo na hindi nyo makalimutan yung mga tinuturo ko. Nang sa ganun, hindi kayo nagagastusan ng malaki. Ito na, pipihitin nyo lang ito pakaliwa. Ito. Pakaliwa. Tapos ito naman, kaya meron yan, mahaba naman adjustment yan. Di ba? Mahaba yan. Kaya pag pinihit mo yan pakaliwa, aangat yan. Diyan tutukod ngayon itong hood, mawawala yung ingay niya. O di ba mga boss, malaking bagay din naman na kahit papano, meron kayong mga idea. Ang problema nito mga boss, pag umaandar daw siya, naririnig niya yung pagsayad ng brake pad. Totoo yun. Kapag nagpreno ka at yung sliding pin mo, stack up, hindi siya bumabalik. Sasayad yung brake pad mo gaya nito. Ayan mga boss, stack up yung sliding pin niya eh. Talagang pag tumapak siya ng preno, hindi bibitaw yung brake caliper sa brake pad. Kaya maririnig niya yung pagsayad ng brake pad dito sa rotor disc. Kasi itong sliding pin dapat aatras niya eh. Tutulak siya eh, para yung brake caliper mo luluwag at yung brake pad hindi maiipit. Naka-encounter na kasi ako niyan mga boss at nasa video ko yan. Kaya ang gagawin ko lang dyan, lilinisan ko itong brake pad, isprayan ko siya ng brake cleaner, tapos yung sliding pin niya, dahil marumi na, lilinisan ko na rin. Ayan o, yung brake cleaner na rin gagamitin kong palinis dyan. Tapos lalagyan ko ngayon niya ng grasa. Ganun lang ginagawa ko mga boss, pag may mga ganitong problema, na stack up itong sliding pin, linisan nyo lang yan maigi. Tapos lagyan mo ng kaunting grasa. Tingnan mo, ang luwag kong nilalagay. Tingnan mo sa ibabaw. Yung nasa taas. Lambot di ba? Nasa diskarte rin yan ng pagtatrabaho para maluwag nyong mailagay itong sliding pin. Hindi kayo mahirapan. Tingnan nyo itong brake pad niya. Simple ko lang nilalagay. Basic lang yan para mahirapan pa kayo. Dahil okay na yung brake pad, lagyan natin itong brake caliper niya. May 2 bolt yan na number 14. Higpitan nyo lang ng maayos yan mga boss. Tapos check na natin itong brake caliper kung naglalaro na yung sliding pin niya. Di ba okay na. Hanggang dito na lang mga boss at maraming salamat.